Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So dito na po tayo sa Module 5. Kung ating Pastoral Theology ay may 6 na module. So nandito po tayo sa Module 5, yung Church Leadership and Administration. So kung atin pong kukunin ang ibig sabihin ng church administration, ito po ay isang spiritual service to the body of Christ which involve the wise stewardship of God's resources for the accomplishment of the work of ministry. So ito'y isang ginagawa ng isang pastor na mabigyan niya ng pansin kung paano siya makakapagbigay ng maayos na pangunguna o pagbibigay ng maayos na pangangasiwa. At ang sabi dito ay involve the wise stewardship of God's resources. So yeah, kailangan talagang anduin yung katalinuhan, yung wisdom para matapos yung trabaho na ipinapagawa ng ating Panginoon. Tingnan natin po yung biblical view ng administrative leadership. Sabi dito, according to Stephen Raffel, yung church administration is an organizational approach that translate the purposes of God revealed to church leadership into effective ministry. So ito po ay nagpapakita na ang layunin ay yung nais ng Diyos ay makita at mangyari at ang church leadership na ito ay maging epektibo. Nung sa ganoon, sabi dito ay that reaches the unique goals and purposes of the church. So meron tayong goal, meron tayong layunin, may dahilan kung bakit tayo nasa simbahan yan. At ang dahilan po yan ay to share the Word of God at yung mabuting balita or good news para sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon and do sa mga tao na nakakilala na rin sa ating Panginoon. Administration in ministry, not methods. People, not paperwork, human processes, not inhumane policies. Good church administration is not just the stewardship of material things. It is also the growing of people. So, ito yung mahalaga rito, yung lumago, yung tao sa ating pangunguna. And church leaders involved in administration as a full-time role should never lose sight of the fact that ultimately the church is the people of God called together to minister the love of the Savior to a lost and dying world. So, napakahalaga po ng ating trabaho sa mundong ito. At na sabi nga ay masabi natin, maipakita natin na ang pag-ibig ng ating Panginoon sa mundong ito ay kailangang matagpuan ng mga taong nadudoon pa rin sa kasalanan at sa mundong talamak ang pagkawalay sa ating Panginoon. So ministry is primary. Good administration facilitate ministry, not the other way around. Administration should always ultimately focus on people. So tayo, inilagay po tayo ng ating Panginoon para pangalagaan, pangunahan ang ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, sabi ng Proverbs 29, verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So, as a church leader, sabi po dito, we are entrusted with a divine calling. So, yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon ay divine calling. Kaya kapatid, tayo, ikaw, ako,
tinawag ka ng Panginoon, yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos, at yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ito yung divine calling sa iyo, sa akin, sa ating lahat, as church leaders, not merely to manage, but to lead with a vision that align with God's purpose. So naririto tayo para pangunahan ang kawan ng ating Panginoon, pangunahan sila ng merong pananaw, merong vision na naka-align doon sa layunin ng ating Panginoon. Hindi doon sa ating layunin, kundi doon sa nais ng Diyos na magyari sa kanyang simbahan. At ang nais na mangyari ng Diyos sa mga tupa na ito ay makarating doon sa finish line. Yung buhay na walang hanggan ay makamit ng mga tao. Kaya yung vision, sabi dito, lead with a vision that aligns with God's purpose. Leadership in the body of Christ requires faith. Siyempre, mahalaga po yan. Wisdom. Kailangan natin ng katalinuhan and a heart that seek to glorify God in all aspects of administration. Ito po yung hindi dapat na maisang tabi na mag-glorify ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Na ang Diyos talaga ang mapapurihan. Kung titingnan natin ang church, ang mga churches ngayon, ang mga simbahan ngayon, ako lang po, sa aking pananaw, kapag yung mga malalaking simbahan, kung makikita natin, parang minsan, yung talagang big time church, minsan parang yung tao ay, hindi na talaga ang nag-glorify ay ang Diyos. Minsan yung leader. Okay naman siyang i-appreciate, pero lagi dapat ay merong puso na hinahanap lagi natin ay yung mapapurihan ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagtatrabaho sa kanyang ubasan. So in this module, we will explore how a Christ-centered vision. So dapat yung Christ-centered vision, wise conflict resolution, and faithful stewardship form the foundation of thriving and spiritually strong church. May we open our heart to biblical truth, allowing the Holy Spirit to guide us in serving His church with excellence and integrity. Ito po mga kapatid, pansinin nyo, hayaan natin na ang Banal na Espiritu ang manguna sa atin, mag-guide sa ating paglilingkod sa simbahan na pinagkatiwala ng ating Panginoon na merong excellence at merong integrity. Ito napakahalaga nito sa buhay po ng isang pastor o isang leader, yung excellence and integrity. So sabi ng Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So mahalaga po yan. Number 1, sabi dito, vision casting and strategic planning. So nandito na po tayo, nagtatrabaho na tayo. So mahalaga yung vision, mahalaga yung paplano, talagang ibubuhay mo ito, uupuan mo ito. Kaya hindi po madali ang magpastor. Sasabihin po natin ito ng heart to heart ngayon. Ang pagpapastor po ay hindi ganun kadali. Hindi ganun kayahay ang buhay. Dahil bibigyan mo talaga to ng puso na andoon yung iyong vision, yung iyong planning. Number 1, vision as a vital virtue. So sabi po dito, valuing biblical vision for church leadership. So ito, isang bagay na makikita natin ngayon yung pagpapahalaga doon sa biblical vision para doon sa simbahan na ating pinangungunahan. So leadership in the church begin with a God-given vision. Sa Proverbs 29:18 natin binasa. So nag-uumpisa ito doon sa ibinigay ng Diyos sa atin na vision. Kaya tayo po, nung tayo yung pastor,
meron ng vision na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito po ay dapat ay nangyayari. So, a pastor must see beyond the present challenges and embrace God's purpose. Nalala ko po nung mga bago pa lang po ako nagpapastor. Talagang nakita ko dito yung napakaraming challenges. At doon sa mga challenges na yan, dapat ma-embrace natin yung layunin ng ating Panginoon. Bakit niya tayo tinawag? Ikaw, ako, bakit ka inilagay ng Panginoon sa trabahong yan? Karamihan sa atin, professional, magagandang trabaho ang tinapos, pero bakit iniwan at nagpagamit sa Panginoon? Dahil doon sa kanyang pagpapagamit sa Diyos, na nakikita niya lagi yung purpose ng Panginoon, bakit siya tinawag. So, ang leadership in the church, sabi dito po ay, a pastor must see beyond the present challenges. So, marami pong challenge sa buhay ng isang pastor. Dapat ma-embrace natin yung layunin ng ating Panginoon. Biblical leader, like Nehemiah, Paul, and Moses, exemplify visionary leaders that transform God's people. So, ito po yung mga example o halimbawa na binigay ng Biblia sa atin. Kung papaano sila nanguna, papaano nila pinangalagaan, papaano nila pinangunahan ng merong visionary spirit o heart sa leadership, at papaano na-transform yung mga tao ng ating Panginoon, papaano sila nagkaroon ng buhay na sabihin natin na maayos at pinagpala. Dahil po, ito po sila Pablo, sila Moses, hindi naman ligid sa atin, napakahirap ng kanilang pinagdaanan, kaya po ni Moses. Yung manguna ka doon sa libu-libong tao, iba't ibang ugali. Meron diyang matampuhin, meron diyang hindi maunawain, pero napangunahan ni Moses dahil nga yung vision niya ay naka-align doon sa nais ng Diyos. At na-embrace niya yung layunin ng ating Panginoon. So mahalaga yung valuing biblical vision for church leadership. Viewing challenges as opportunities for growth. So dapat ito po ay magbigay sa atin ng pagkakataon sa paglago. So every challenge in ministry is an opportunity to develop faith and perseverance. So, yan po ay dapat lalo pang ma-develop yung ating pananampalataya. Kapag doon sa bawat challenge sa ministry, magbigay ito ng oportunidad sa atin na ma-develop pa yung ating faith. At ito ay nagpapakita na mahalaga sa bawat isa sa atin yung pananampalataya at perseverance sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi doon ni James sa James 1 verse 2 hanggang 4, mga kapatid ko, ituring yung buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakta at ganap na walang anumang kulangan. So, pinapakita po dito na maunawaan natin na yung mga pagsubok na yan sa ating pananampalataya ay magbubunga ng perseverance. So, mahalaga yung challenges sa ministry ay opportunity po ito, oportunidad na lalo pang ma-develop yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Second, sabi niya, instead of fearing obstacle, leaders should see them as refining process that strengthen the church. So, di ba, kapag tayo po ay nadudoon na sa larangan po ng pastor, nakikita na natin yung maraming obstacle, nakikita na natin yung maraming pagsubok, mga challenges. At ang sabi dito, kailangan ang leader ay makita natin yung refining process na magbibigay ng kalakasan sa simbahan.
So, yung vision, yung makita natin yung challenges na magbigay ng oportunidad na lumago pa ang lingkod ng ating Panginoon at yung kanyang pinangungunahang iglesia. Verifying alignment with God's purpose and plan. So, yan, lagi pong naka-align doon sa layunin ng Diyos at sa plano ng Diyos, ng ating Diyos. So, a vision must align with biblical principle and the church mission. So, naka-align lagi sa biblical principle ang mission ng simbahan. Ano-ano po ba yung church mission natin? Siyempre, ma-reach out natin yung mga tao na naliligaw na landas at ito po ay naka-align sa biblical principle. Dahil yun naman ang inuutos sa atin sa Matthew chapter 28. At sabi doon ay go and preach the gospel. No? Ipahayag. So at naka-align siya. Yung mission ng church ay naka-align sa biblical principle. No? Pangalawa, yung regular prayer, fasting, and seeking counsel from godly mentor help ensure that ministry efforts are directed by God's will. So, ito po, ipinapakita dito mga kapatid yung mga pamantayan na mahalaga yung pananalangin, yung regular prayer, mahalaga yung pagpapasting, kung talagang conviction ng banal na espiritu na magpasting, gagawin natin yon at siyempre, makakatulong din po yung hanapin natin yung magpa-mentor tayo doon sa mga taong alam natin na matagal na sa ministry, talaga namang directed by God's will, no? Yung nakikita natin yung kanilang mga buhay kung paano sila manguna. So mahalaga ito na ang vision ay naka-align, yung alignment niya ay naka-align po sa God's purpose and plan. Number 2, vision as a vehicle for growth. So ito, patungo po ito doon sa paglago ng isang church. Ano po, naalala ko nung ako ay nagpa-pioneering ng church doon sa province po. Medyo andali pong lumago sa probinsya ng mga simbahan. Kasi nga, lalo na po doon sa ang trabaho ay nasa bukid, bahay, andali nilang ma-convert, andali nilang madala sa Panginoon. Kasi yung kanilang pananampalataya ay madaling ipagkatiwala sa Diyos. So sabi dito, vocalizing a compelling mission for the church. Clearly articulating the church purpose, ensure unity and motivation among members. So mahalaga yon na yung paglago, magkakasama, ang lumalago yung ministry, lumalago yung mga member, at ang purpose po nito ay siguraduhin natin yung pagkakaisa at yung motivation ng mga membro ay lumago pa, sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 2. A compelling vision inspire people to actively participate in fulfilling the Great Commission. So yung pananaw natin bilang isang mga leader ng ating Panginoon na isama natin ang mga taong ito sa vision ng simbahan, encourage natin silang isama at mahamon natin silang maging active na makipag-participate doon sa Great Commission. Hindi doon sa simbahan lang, kundi yung Great Commission na maging active sila o makasama natin sila. Hindi lang tayo yung active, kundi bawat membro ng church ay mayroong partisipasyon sa fulfilling the Great Commission. At yun po yung vision as a vehicle for growth. Lumalago yung mga membro dahil binibigyan natin sila ng pananaw, ipinapakita natin sa kanila yung pananaw na ito yung Great Commission, hindi lang para sa akin, kundi sa bawat nakakilalang mga anak ng Diyos ay makasama, maging active at mag-participate para ma-fulfill natin yung Great Commission ng ating Panginoon, to make disciples ni Jesus yung mga tao na narito sa ating mga kapaligiran. Venturing into faith-based strategic planning. So leadership
requires not only faith but also strategic planning guided by biblical wisdom. So, hindi lang pala faith ang kailangan, kundi magkakaroon tayo ngayon ng strategic na pagpaplano doon sa ministry na ating pinangungunahan. May sinabi diyan sa Luke 14:28 na sabi din doon, sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi mo na uupo at aalamin ang magugugol kung meron siyang sapat upang matapos ito. So, uupuan talaga siya. Halimbawa ang leadership sa isang magpapatayo ng isang gusali, isang tore, di ba? Kailangan gawan niya ng blueprint, gawan niya ng draft, ng plano at para makita niya kung magkano yung kanyang magagastos. So sa ating mga likod ng ating Panginoon, lilikha tayo ng isang strategic planning o plano na laging guided ng biblical wisdom, laging nandoon sa guide ng ating Panginoon. Setting goals, timeline, and specific action plan help move the church toward growth and impact. So ito, isang napakaganda po nito, naglalagay po tayo ng ating mga layunin o mga tinatarget. Naglalagay tayo ng mga oras o panahon para yung specific action plan ay makatulong sa simbahan sa paglago at magkaroon ng impact yung church doon sa ating lugar o sa ating pinangungunahan. So mahalaga po yung pagkakaroon natin ng strategic planning. Validating goals through prayer and wise counsel. So laging panalangin. Hindi ito dapat isang tabi. Laging ipag-pray na Lord, ito yung nais ng aking puso. Samahan niyo po ako dito sa aking hangarin na naway maging naka-align doon sa iyong layunin. At mahalaga na i-validate natin yung ating layunin sa pamamagitan ng pananalangin at yung wise counsel. So every church plan should be tested against scripture and affirmed through prayer and the counsel of seasoned leader. So, wag po tayong mahiya na tayo po ay humingi ng payo doon sa mga pastor na kilala natin na matagal na rin po sa ministry. Ano po ba yung pwede niyo pong ibigay na aral o tulong sa akin? Ako po, personally, kahit matagal na po sa ministry, ako po ay naghahanap talaga ng mga tao na kailangang makatuwang po sa ministry sa larangan po ng counsel sa akin. Kasi kailangan natin na meron ding nakaka-counsel sa atin, may nagme-mentor. Kapag nakita ng Diyos yung puso natin, hindi tayo nagkaroon ng pride, kundi naging humble, ay ipagkakalob ng Panginoon yung goal natin bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. So, sabi doon sa Proverbs 11:14, may tinutukoy doon na kung saan walang patnubay, bumabagsak ang bayan. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroong kaligtasan. So, tama naman po yung sinabi ng Biblia. So, hanapin natin kung may kilala po kayong mga pastor na matatagal na sa ministry sa inyong lugar, huwag po kayong mahiya na lumapit sa kanila. At yung mga pastor talaga na nasubaybayan nyo yung buhay nila sa ministry. So mahalaga po ito, yung prayer and the counsel of seasoned leaders. Yeah. Wisdom ensures that the vision remain Christ-centered and achievable. So, dapat laging siguraduhin natin na yung vision natin ay si Kristo pa rin yung sentro ng ating vision. Number 3, vision as a vibrant strategy. Visualizing long-term success with clear objectives. So, tingnan natin yung pangmatagalang success na merong maliwanag na objective. Sabi po, a leader must think beyond the present and prepare for generational impact. Yan, may mahalagang layunin. So, may mahalagang
ipinapakita po dito na kailangan yung leader ay nag-iisip noong mga bagay na magkakaroon po ng bahagi doon sa mga susunod na henerasyon, no? Magkaroon ng impact sa kanila dahil yung leader ay nagkaroon ng malawak na objective para doon sa tinatawag nating long-term success. Gaya po ng sinabi doon sa awit 78 verse 4 hanggang 7 na sabi dito, ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli kundi sasabihin sa darating na sanlilahi ang balulating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangang gawa na kanyang ginawa. So, dito, makikita natin dito na meron tayong maipakita doon sa mga susunod na henerasyon na ito yung mga long-term success na makita nila at masabi natin na ito yung nais ng Panginoon, ito yung pinapagawa ng Diyos at makita nila na ang Panginoon at ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. So, leader must think, sabi dito, beyond the present and prepare for generational impact. So, dapat makita ito ng mga susunod na henerasyon. Setting measurable goals enable the church to track progress and celebrate milestones. So, yan. Darating po tayo sa ganitong pagkakataon, no? Na kita na natin yung bunga ng ating vision, nakita na natin yung bunga ng ating planning at bigyan naman natin ng kasiyahan, no? Dahil doon sa mahabang tagumpay na naranasan ng iglesia. Ventilating adjustment for changing circumstances. So leader must remain flexible to adjust their method while keeping the message unchanged. So ito, ang isang pastor o isang leader dapat talaga yung sabi dito po ay flexible, kaya laging mag-adjust. Dahil minsan may mga bagay na pwedeng mabago, mayroong pagbabago na mangyayari. So kailangan marunong tayo mag-adjust doon sa mga hindi natin inaasahan na circumstances na mangyayari. So mahalaga po ito sa buhay ng isang lingkod ng ating Panginoon. So the church should adapt to cultural shift without compromising biblical truth. Ito parang ito po yung natin, na pahapyawan po natin ito o natalakay po natin doon sa mga nauna nating lesson, no? So, kailangan marunong tayong mag-adjust, mag-adapt. Kasi sabi ko nga po, ang mundo natin ngayon ay nagiging moderno na at yung kultura natin ay nagbabago, laging may nangyayaring pagbabago dahil doon sa modern technology at kailangan ang church po ay makasabay sa ganitong bagay na hindi na i-compromise yung katotohanan na ma-share pa natin yung salita ng Panginoon without compromising. So, hindi may iwasan to na mangyayari sa loob po ng iglesia. Kaya mahalaga na flexible ang isang leader para maayos niyang maipadaloy yung vision sa hindi inaasahang pagkakataon. Victory through faith, persistence, and adaptability. So success in ministry comes through unwavering faith in God, diligent work, and the ability to adjust when needed. So, darating po ang punto sa buhay natin na success yung ating mga ministry, maraming naaabot. At ang sabi po dito, wag nating isang tabi na makita po ng bawat isa sa atin na yung tunay na pananampalataya sa Panginoon at bunga ng ating pagtatrabaho ay makita natin na yung ministry ay nanggagaling doon sa ganitong aspeto sa pananampalataya sa Panginoon at talagang nagtatrabaho siya ng maayos sa ubasan ng ating Panginoon. So, ito po mga kapatid ay mga ilan lamang sa
pwedeng makatulong sa atin. Kahit ako po, personally, ito po ay malaking tulong pa rin po to sa akin kasi ang ministry naman po natin ng ating Panginoon na ibinigay sa atin ay hindi po natatapos sa Sabado, sa Linggo, sa susunod na buwan. Habang tayo po ay nabubuhay at tinawag ng Panginoon, nandun tayo sa ministry, makikita natin dito na ito po ay magiging gabay natin para doon sa success natin sa ministry. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.